Isang babae ang isinumpa. Ang sinumang lalaking lumapit sa kanya ay namamatay sa mga kakaibang aksidente. Kalaunan, tinawag na siyang mangkukulam ng mga tao at iniiwasan na siya. Mula pagkabata, madalas mangyari ang mga kakaibang bagay sa paligid ni Mi Jong. Isang batang lalaki ang nagtangkang ipakita ang kanyang pagmamahal sa mapagbiro na paraan, ngunit aksidenteng nahulog sa isang ginagawang manhole. Isa pang batang lalaki ang mahiyain na nagbigay sa kanya ng candy noong White Day, ngunit nabangga ng kotse pauwi. Noong una, inakala ni Mi Jong na mga pagkakataon lang ang lahat ng ito. Pagdating ng high school, ang upperclassman na gusto niya ay nakapasok sa Korea University. Masaya niyang ibinigay kay Mi Jong ang kanyang mga notes sa pag-aaral at nangakong hihintayin siya sa kolehiyo. Bigla na lang siyang bumagsak at nagsimulang mangisay. Inisip ni Mi Jong na baka natuklaw siya ng putakti. Agad siyang isinugod ng mga lalaking malapit sa kanya sa ospital. Kalaunan, lumipat ang upperclassman sa Seoul at hindi na muling nakita ni Mi Jong siya. Di nagtagal, kumalat ang chismis na nasaktan ng upperclassman dahil kay Mi Jong. Pinatigil ng isang lalaki ang mga chismosa at binigyan si Mi Jong ng gatas, pero nasaktan pa rin siya. Pumanaw ang ina ni Mi Jong sa panganganak. Ang kanyang kaarawan ay siya ring anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ina. Para hindi makonsensya, kaarawan lang ni Mi Jong ang sineselebrate ng ama at pera ang binibigay sa halip na regalo. Sana'y makahanap si Mi Jong ng mga kaibigan at makisalamuha sa kanila. Nagsinungaling siya sa ama tungkol dito para hindi ito mag-alala. Pero tuloy pa rin ang sumpa. Isang araw, lahat ng 12 na lalaki sa kanilang klase ay nagka-food poisoning, habang ang mga babae ay walang nangyari. Muli, tiningnan ng lahat si Mi Jong na may pagdududa. Pati si Mi Jong ay napansin na mas madalas na nagkakaroon ng aksidente sa paaralan at karamihan sa mga nasasaktan ay mga lalaki. Pagkatapos ng klase, naghintay siya na tumila ang ulan. May isang lalaki na nagboluntaryong ihatid siya pauwi. Sa daan, kinakabahan niyang inamin ang kanyang nararamdaman. Biglang may dumaan na bus, halos mabasa sila ng tubig. Naalala bigla ni Mi Jong ang mga chismis tungkol sa kanyang sumpa, ngunit tumakbo na lang palayo ang lalaki, nahihiyang hindi na hinintay ang sagot niya. Ilang sandali lang, 2 malalakas na kulog ang yumanig sa langit. Tinamaan ng kidlat ang lalaki at namatay. Nagdaos ng memorial ang buong paaralan para sa kanya. Nakaramdam ng matinding guilt si Mi Jong. Pinanood niya ang dahan-dahang pag-alis ng karo, iniisip na kung hindi siya nakilala ng lalaki, baka hindi ito namatay. Hindi kalayuan, tahimik siyang pinagmamasdan ni Dong Jin. Siya lang ang nakapansin na puno ng luha ang mukha ni Mi Jong. Nagbubulungan ang mga kaklase na lahat ng aksidente sa paaralan ay may kinalaman kay Mi Jong. Tuwing may nakikisalamuha sa kanya, may masamang nangyayari na para bang sila ay isinumpa. Tinawag pa nga nila siyang mangkukulam. Iginiit ni Dong Jin na hindi patas ang paghuhusga sa kabuuan base lang sa isang bahagi. Hindi porket may mga aksidenteng nangyari malapit sa kanya, siya na agad ang dahilan. Makalipas ang ilang araw, nagpiknik ang buong paaralan at si Dong Jin ang naatasang kumuha ng mga litrato. Sa pamamagitan ng kanyang lente, nakita niyang nagbabasa mag-isa si Mi Jong at palihim niya itong kinuhanan ng larawan. Habang tanghalian, may isang binatang nag-abot ng inumin kay Mi Jong. Agad niyang pinigilan ang pag-amin ng binata at dali-daling tumakbo palayo sa takot. Gayunpaman, nagtamo pa rin ng malubhang pinsala sa binti ang binata. Nakita ni Dong Jin na tumayo si Mi Jong sa takot, nanginginig ang buong katawan. Pagkatapos ng lakbay, nagmadali siyang ipa-develop ang mga litrato. Habang tinitingnan niya ang close-up na larawan ni Mi Jong, napansin niyang tila hindi ito masaya. Kinabukasan, pumasok sa paaralan ang nasugatang binata na may saklay. Tila sinisi niya si Mi Jong sa kanyang pagkasugat at sinabi sa kanyang mga kaibigan na lumayo rito. Habang lumilipas ang panahon, lalong naging tahimik si Mi Jong at natakot na makipagkita sa mga tao. Napansin ni Dong Jin na laging mag-isa at naiinita ng bata tuwing tanghalian. Dahil PTA president ang ina, tumulong siya sa tindahan nito at iminungkahing maglagay ng canopy sa bodega. Sabi niya, delikado ang sikat ng araw pagkatapos mag-soccer at baka magdulot pa ito ng cancer sa balat. Dahil sa pagiging madaldal niya, napalo siya, pero pumayag pa rin ang kanyang ina. Nang makita niyang masayang kumakain ng tanghalian si Mi Jong sa lilim, nakaramdam ng kasiyahan si Dong Jin. Gayunpaman, patuloy na may mga aksidenteng malaki at maliit na nangyayari sa paaralan. Lahat ng mga biktima ay mga lalaking nakipag-usap kay Mi Jong. Unti-unti nagsimulang iwasan siya ng mga lalaki. Kumalat ang mga chismis na parang apoy. Sinabi pa ni Daeun sa lahat na namatay ang ina ni Mi Jong sa panganganak at tinawag siyang isang isinumpang mangkukulam. Sa gabi doon pinakapanatag ang pakiramdam ni Mi Jong.
Napansin ng kanyang ama na palagi siyang nag-aaral mag-isa sa kwarto at ipinaliwanag nitong kaya niyang tustusan ang pagpapadala sa kanya sa tutorial. Ipinagmamalaki niyang sinabi na hindi niya iyon kailangan at maganda pa rin ang kanyang mga grado. Ngunit napansin pa rin ng kanyang ama na may bumabagabag sa kanya. Ngumiti si Mijong at seryosong sinabi na wala namang masamang nangyari. Sa mga sumunod na araw, tahimik siyang pumasok sa paaralan at hindi nagpakita ng anumang pansin sa sarili. Naawa ang isang lalaki sa hindi makatarungang pagtrato sa kanya at pinakalma siya, sinabing nagkataon lang ang mga aksidente. Biglang may ilang mga babae ang dumaan at nakita silang nag-uusap. Hindi siya pinansin ni Mijong at umalis na lang. Sinundan siya ng matigas ang ulong lalaki at inamin pa ang kanyang nararamdaman. Sa sandaling iyon, napansin ni Mijong ang sirang high voltage box. Bago pa niya ito mabalaan, tinamaan na ng pumitik na kawad ang lalaki. Isa na namang trahedya ang nangyari. Ngayon, kumbinsido na ang lahat na isa siyang mangkukulam at lumayo na sila sa kanya. Si Dongjin lang ang nanatili roon, tahimik na pinagmamasdan ang malungkot niyang mukha. Pati ang lugar na dati niyang inuupuan ay puno na ng mga pang-iinsulto. Sa loob ng paaralan, wala nang lugar para sa kanya. Bago umalis, lumingon siya na parang may naramdaman. Maamo siyang tinitingnan ni Dongjin. Sabik siyang naghintay ng break, balak niyang lapitan ito at sabihing, "Hi, ako si Lee Dongjin." Ngunit hindi na bumalik si Mijong sa paaralan. Nagalit ang kanyang ama dahil umalis siya sa paaralan ng walang paalam. Wala siyang sinabi, nagkubli lang siya sa ilalim ng kumot at umiyak. Upang malaman ang totoo, pumunta si Ginoong Park kay Dayun, kaklase ni Mijong, upang magtanong. Ikinuwento nito ang lahat ng pinagdaanan ni Mijong. Sa sandaling iyon, tuluyan nang naunawaan ni Ginoong Park ang sakit ng kanyang anak. Namumula ang mga mata niya habang ipinapak ang bag at baunan ng anak. Bago umalis, nakita niya si Dongjin na nililinis ang graffiti sa upuan ni Mijong. Hindi tulad ng iba, hindi kailanman naniwala si Dongjin sa mga chismis. Isang araw, mapapatunayan niyang hindi mangkukulam si Mijong. Tinapik ni Ginoong Park ang balikat niya at nagsabing, salamat. Maghapon lang nanatili si Mijong sa kanyang kwarto at pinaalalahanan lang siya ng ama na siguraduhing kumain. Nais niyang makalimutan na lang siya ng mga tao, ngunit kumalat ang mga chismis na parang amag sa bawat sulok ng baryo. Nakipagsuntukan si Ginoong Park. Isang lalaki ang sinisi si Mijong sa pagkasugat ng kanyang anak dahil sa mga chismis. Habang iniisip ang paninirang puri sa kanyang anak, labis na nasaktan si Ginoong Park. Binalaan niya ang lahat na kapag nagpakalat pa sila ng kasinungalingan, babaligtarin niya ang lugar na ito. Gayunpaman, may ilang chismosang babae na nagsabi kay Aling O na ilayo si Dongjin kay Mijong. Mas gusto ni Mijong ang mga hayop kaysa sa mga tao. Pinaalam niya sa ama ang pagbili ng pagkain, pero sabi nito malas ang mga ligaw na pusa. Sabi ni Mijong, di sila malas at pareho lang sila. Napagtanto ni Ginoong Park na nasaktan ng kanyang sinabi ang anak. Kaya pumunta siya sa tindahan ng pamilya ni na Dongjin, ngunit pataba at pestisidyo lang ang tinda nila. Wala silang pagkain ng pusa. Binigyan siya ng ina ni Dongjin ng pagkain ng pusa ng kanyang anak ng libre. Ayaw ni Ginoong Park ng awa, kaya nagbayad pa rin siya para dito. Nang matanggap ni Mijong ang pagkain ng pusa, ngumiti siya mula sa kaibuturan ng kanyang puso sa unang pagkakataon. Sa sandaling iyon, tunay na naramdaman ng kanyang ama ang kaligayahan. Di naglaon, nagtapos na ang mga nakatatandang estudyante. Bumili ng magarang mink coat ang ina ni Dongjin at nagpa-picture silang mag-ina sa seremonya. Ngunit si Dongjin, ang gusto lang niyang makita ay si Mijong. Samantala, tahimik na iniwan ni Daeon ang regalong panggraduasyon sa may pintuan. Mukhang gusto niyang humingi ng tawad pero dali-dali siyang umalis dahil sa hiya. Mag-iiwan sana ng bulaklak si Dongjin sa may pintuan nang biglang bumukas ito. Nagulat siya at dali-daling tumakbo palayo sa takot. Binuksan ni Mijong ang alumni book at nakita ang kanyang litrato na inilagay sa tabi ng isang group picture. Marahil ito ang tahimik na paghingi ng tawad ni Daeon. Hinimok ni Ginoong Park ang kanyang anak na ipagpatuloy ang pag-aaral. Kung kukuha siya ng qualification exam, parang nakapagtapos din siya ng high school at maaari pa rin siyang makapasok sa kolehiyo. Gusto niyang dalhin siya sa Seoul, malayo sa lugar na ito na puno ng sakit. Habang nagsasalita siya, muling sumakit ang kanyang periodontitis. Nangako siya na kapag nakalipat na sila sa Seoul, ang una niyang gagawin ay magpatingin sa dentista. Dahil sa paghikayat ng kanyang ama, muling nagkaroon ng pag-asa si Mijong at nagsimulang mag-aral muli. Nang panahon na ng pag-aani ng patatas, ayaw ni Mijong na magtrabaho mag-isa ang kanyang ama, kaya pumunta siya sa bukid upang tumulong. Biglang may lumabas na makamandag na ahas mula sa lupa at kinagat ang kanyang bukong-bukong.
Dali-daling lumapit si Ginoong Park ngunit nawalan agad ng malay si Mi-jung. Pagkagising niya, nakahandusay na sa lupa ang kanyang ama, halos wala ng buhay. Napagtanto niyang sinipsip ng kanyang ama ang lason. Ngunit dahil sa kanyang periodontitis, mas mabilis kumalat ang lason. Sumigaw si Mi-jung ng tulong, ngunit pinigilan siya ng kanyang ama. Kung makita ito ng mga tao, siya ang sisisihin sa pagkamatay ng kanyang ama. Sinabihan siya ng kanyang ama na tumakbo, na lumayo sa kanya. Gayunpaman, nagsimulang lumapit ang mga taga-nayon. Upang mapayapa ang pagpanaw ng kanyang ama, nagsinungaling si Mi-jung at sinabing walang nakapansin sa kanila. Sa huli, namatay ang kanyang ama sa kanyang mga bisig. Tinawag siyang mangkukulam ng mga tao na pumatay pa raw sa sariling ama at pinalaya siya sa nayon. Hindi alam ni Dongjin ang tungkol dito. Upang patunayan na hindi mangkukulam si Mi-jung, pinili niyang mag-major ng statistics sa kolehiyo. Isang batang lalaki na nakaupo sa likod ng klase ang nakakuha ng atensyon ng lahat. Laging tahimik si Kim at hindi nakikipag-usap kaninuman. Sabi ng mga estudyante, isa raw siyang psychopath. Ngunit sa unang pagkakita pa lang ni Dongjin sa kanya, nakaramdam siya ng pagkakakilala. Naalala ni Dongjin si Mi-jung kay Kim. Hindi napigilan ni Dongjin na lapitan siya at subukang kaibiganin. Kinuha ni Kim ang kanyang tray at umalis nang hindi nagsasalita. Hindi sumuko si Dongjin. Una niyang binigyan si Kim ng mga patatas mula sa bukirin ng kanyang kapitbahay at pagkatapos ay inanyayahan siyang kumain ng sabay. Nagulat si Kim dahil kapag hindi siya tumutugon, karaniwan ay naiintindihan na ng mga tao at iniiwasan na siya. Inamin ni Dongjin na naaalala niya si Kim sa isang tao. Hindi siya naging matapang noon at ayaw na niyang ulitin ang parehong pagkakamali ngayon. Sa huli, nagpunta ang dalawa sa isang restaurant ng magkasama. Bagamat hindi sila naupo sa iisang mesa, naging mas malapit sila sa isa't isa. Nagsimulang magtanong si Kim tungkol sa araw-araw na buhay ni Dongjin. Hayagang ibinahagi ni Dongjin na may 3 siyang part-time na trabaho upang matulungan ang isang kaibigan na makabili ng mga aklat aralin. Pagkatapos niyang kumain ng tanghalian, nagsuot siya ng uniforme. Nagtatrabaho rin siya sa restaurant na ito. Habang lumilipas ang panahon, naging matalik silang magkaibigan. Nang dumating ang bakasyon sa tag-init, bumalik si Dongjin sa kanyang bayan. Tiningnan niya ang kanyang mga lumang larawan sa high school at huminto sa litrato ni Mi-jung. Nagkwento ang kanyang ina tungkol sa mga chismis sa baryo. Ilang buwan na ang nakalipas, ang mangkukulam mula sa paaralan ang naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama. Bumisita ang anak ng may-ari ng paggawaan ng labada upang damayan siya, ngunit pauwi na siya nang mabangga siya ng isang baboy ramo. Maging si Ginang O ay naniwalang magdadala ng malas si Mi-jung at dapat siyang iwasan. Sa unang pagkakataon, napasigaw si Dongjin sa kanyang ina. Gumamit siya ng mga estadistika upang ipaliwanag na may nasasaktan o namamatay sa bawat minuto ng bawat araw, kaya't nagkataon lamang ang lahat. Hindi nila pwedeng isisi ang lahat kay Mi-jung. Dahil dito, naghanda siyang puntahan ang bahay ni Mi-jung, ngunit pinigilan siya ng kanyang ina, sabay sabing malamang ay wala na si Mi-jung. Ilang buwan na ang nakalipas, nagkasundo ang mga taga-baryo na paalisin siya. Ngayon, bakante na ang bahay. Umupo si Dongjin sa may pintuan, ramdam ang pagkatalo. Kinuha niya ang kanyang ulat, sinusubukang patunayan na hindi mangkukulam si Mi-jung. Ngunit huli na ang lahat. Isang malakas na hangin ang nagpalipad sa lahat ng papel. Sa sandaling yon, labis na nangulila si Dongjin kay Mi-jung. Napagtanto niyang walang naghihintay kaninuman, lalo na ang pag-ibig. Nalaman ng propesor kung bakit nag-aral ng estadistika si Dongjin at pinuri ang kanyang kabaitan at determinasyon. Ngunit itinuro rin niyang wala talagang silbi ang ulat mula pa sa simula. Napagpasyahan na ni Dongjin na hindi mangkukulam si Mi-jung at saka ginamit ang estadistika para umangkop sa kanyang kwento. Iminungkahi ng propesor na suriin niya ang lahat ng tanong sa checklist para sa mas malinaw na resulta. Sinunod ni Dongjin ang payo, inalis ang mga random at hindi maiiwasang pangyayari at nagtuon sa isang tanong. Ano ang karaniwang salik sa lahat ng aksidente? Sa pagbalik tanaw sa bawat insidente, napagpasyahan niyang laging naroon si Mi-jung. Kung tama ang datos, iisa lang ang posibilidad. Totoong mangkukulam si Mi-jung. Walang magawa, umiyak si Dongjin sa ilalim ng malakas na ulan, galit sa sarili dahil hindi niya napatunayan ang pagiging inosente ni Mi-jung. Lumipas ang panahon at naghanda na ang lahat para sa pagtatapos. Sa rekomendasyon ng propesor, naging data miner si Dongjin at lumipat sa Seoul. Naging detective naman si Kim. Hindi nagtagal, nakakuha si Dongjin ng proyekto na may kaugnayan sa isang kasino. Sa 5 segundo, tansya niya ang edad, yaman at dalas ng pagbisita ng isang tao. Nakatuon siya sa isang 30 anyos na office worker.
Inakala niyang umuupa ito ng opisina sa probinsya, may sariling mid-sized na lokal na kotse at kumikita ng mga 42 milyong won kada taon. Paubos na ang pera ng lalaki. Sa utos ni Dong Jin, dinala siya ng waiter sa isang restaurant at binigyan ng hotel voucher. May tumutol man, naniniwala si Dong Jin na mas mabuting alagaan ang mga customer para bumalik sila kaysa hayaang maubos ang pera nila at hindi na magpakita muli. Sa ganitong paraan, mas malaki ang kikitain ng kasino sa katagalan. Naintriga ang isang chairman at naisipan pang mag-invest sa kanilang kumpanya. Sa mga sandaling iyon, ibinenta ng office worker ang kanyang kotse para magkaroon pa ng perang ipangsusugal. Napabuntong hininga ang chairman at sinabing napakaraming hindi inaasahang pangyayari sa buhay. Iniabot niya kay Dong Jin ang kanyang business card at inanyayahan siyang maghapunan minsan. Nang pauwi na si Dong Jin, natuklasan niyang basag ang windshield ng kanyang kotse. Ipinakita ng dashcam na tiningnan muna ng suspect ang kanyang numero sa telepono bago basagin ang salamin. Hinulaan ng detektive na baka may galit sa kanya ang gumawa nito. Habang nagsusumite ng ulat, nalito ang detektive tungkol sa trabaho ni Dong Jin bilang data miner. Ipinaliwanag ni Dong Jin na isa siyang office worker na kumukuha ng impormasyon mula sa napakaraming datos. Halimbawa, yung dalawang lalaking nagtatalo sa likuran nila. Alam niyang magkapamilya ang mga ito. Pareho silang may ugali na punasan ng takip ng bote. Pareho rin ang mga mantsa ng tubig at puting buhok sa kanilang mga damit. Biglang lumitaw ang isang babae na may hawak na puting tuta. Humingi siya ng paumanhin sa pulis at dinala pa uwi ang dalawa niyang malilikot na anak na lalaki. Natuwa ang detektive sa trabaho ni Dong Jin. Bago umalis, nangako siyang iimbestigahan ng maayos ang kaso. Kinagabihan dapat sanang magkikita sina Dong Jin at Kim. Sinabi ni Kim na maaaring mahuli siya dahil kakahuli lang niya ng isang mapanganib na kriminal. Upang makapag-concentrate si Kim sa trabaho, nagsinungaling si Dong Jin at sinabing nasa isang pagtitipon siya. Sa subway pauwi, nakita niya ang isang lasing na lalaki na nagpapahayag ng damdamin sa isang babae. Sa kanyang gulat, pamilyar ang gilid ng mukha ng babae. Siya pala si Mi Jong, ang crush niya noong high school. Muli, natakot siyang lapitan ito at tahimik lang siyang sumunod. Umalis sila sa istasyon at naglakad papunta sa isang tahimik na eskinita. Nakita ni Dong Jin si Mi Jong na nagpapakain ng mga pusang gala at nagtago siya malapit. Mahinang nagbulong si Mi Jong sa sarili, iniisip kung paano mamuhay ng payapa nang hindi nakikisalamuha sa tao. Hindi talaga niya alam kung paano mabuhay o kung paano maglaho. Pagkalipas ng maraming taon, mahirap pa rin ang buhay ni Mi Jong. Nanatili si Dong Jin sa malayo at pinanood siyang umuwi. Naniniwala siyang may ibig sabihin ang muling pagkikita nila matapos ang matagal na panahon. Kinabukasan, naghanap siya online tungkol sa lasing na lalaki sa subway at nakakita siya ng video. Pagkaalis ni Mi Jong, biglang hinawakan ng lalaki ang kanyang dibdib at bumagsak. Nagkita si Dong Jin at Kim at napaisip kung may mga kakaibang tao nga ba sa mundo. Halimbawa, yung mga laging nagdadala ng malas sa team na sinusuportahan nila, o yung mga nakakasira ng makina sa simpleng paggamit lang, o yung mga laging nauubusan ng stock sa tindahan bago pa sila umabot sa pila. Akala ni Kim na mga pagkakataon lang ito, pero naniniwala si Dong Jin na may mga kakaibang batas na umiiral na nagdudulot ng sumpa sa ilang tao sa buong buhay nila. Pakiramdam niya'y wala siyang magawa dahil hindi niya alam kung paano basagin ang sumpa. Nang araw na iyon, tumawag si Mistress O kay Dong Jin matapos ang kanyang check-up sa ospital. Malungkot niyang sinabi na siya ay may sakit. Dali-daling dinala siya ni Dong Jin sa Seoul para magpagamot. Matapos ang maraming sesyon ng chemotherapy, nagsimulang magsuot ng peluka si Mistress O. Palihim siyang dinadalhan ni Dong Jin ng beer para mapasaya siya. Nangako siya na magpapayaman at dadalhin si Mistress O sa iba't ibang panig ng mundo. Gayunpaman, alam ni Mistress O na maikli na lang ang kanyang panahon at kalmadong ibinahagi ang kanyang huling hiling. Gusto niyang magkaroon ng makulay na pinalamutian na beer sa kanyang libing para romantikong makatagpo ang kanyang asawa. Plano rin niyang ibenta ang kanilang bahay at tindahan upang hindi na ito maging abala para sa kanyang anak. Ngunit nagpasya si Dong Jin na panatilihin ang bahay. Nandoon kasi lahat ng alaala niya kasama ang kanyang ina. Pagkatapos ay nagulat siya nang malaman na ilang taon na ang nakalipas. Binili ng kanyang ina ang bahay ni Mi Jong. Habang nasa ospital, nagpasalamat siya rito, iniisip na tinulungan lang ni Mistress O si Mi Jong dahil sa kabutihan ng loob. Ngunit inamin ni Mistress O ang isang matagal nang tinatagong lihim. Siya pala ang nakisama sa mga taga-baryo upang paalisin si Mi Jong sa kanilang lugar. Habang naglilinis, nakita ni Mistress O ang litrato ni Mi Jong at nag-alala siyang baka mahulog ang loob ng kanyang anak dito at masaktan. Dahil sa mga chismis,
nagawa niyang magdesisyon ng mali. Sa kabila ng masasakit na salita, una munang humingi ng tawad si Mijong, saka nangakong aalis na siya. Nakahinga ng maluwag si Mistress O at pinigilan ang mga taga-baryo sa pagmumura kay Mijong. Bago umalis, tiningnan niya ang payat na katawan ni Mijong at nakaramdam ng matinding konsensya. Noong gabing iyon, hindi naabutan ni Mijong ang huling bus. Dahil naawa siya kay Mijong, inihatid siya ni Mistress O sa istasyon ng bus. Nagpasalamat si Mijong sa ipinakitang malasakit. Nang malaman ni Mistress O na wala nang matutuluyan si Mijong, binili niya ang bahay nito para makatulong. Gusto sana niyang humingi ng tawad ng harapan pero hindi na siya nakapag-usap. Naalala niya ang anak na iginiit na hindi mangkukulam si Mijong, kaya hiniling niyang iparating ang kanyang paumanhin. Mahilig si Dongjin sa fotografiya pero hindi siya nakakuha ng maayos na litrato ng kanyang ina. Ang huli nilang larawan ay noong pagtatapos niya sa high school, kung saan suot ng kanyang ina ang mink coat na ayaw niya. Sinunod ni Dongjin ang huling habilin ng kanyang ina at binigyan siya ng libing na may makulay na dekorasyon ng beer. Habang inaayos ang mga gamit ng ina, natagpuan niya ang mga hindi pa natatapos na ulat niya. Ilang taon na ang nakalipas, itinapon ang mga iyon sa bahay ni Mijong. Palihim na pinulot ni Ginang O ang mga iyon. Hindi niya naintindihan ang mga komplikadong formula o ang mga estadistikang puno ng mali sa ulat, ngunit paulit-ulit niya itong binasa. Hanggang sa kanyang kamatayan, naniwala siyang inosente si Mijong. Patutunayan ni Dongjin na hindi mangkukulam si Mijong gaya ng inaasahan ng kanyang ina. Kinabukasan, pinag-aralan niya ang crime map ng pulisya ng San Francisco na sumusubaybay sa oras, lokasyon at tindi ng mga krimen. Ginamit ito ng pulisya upang muling italaga ang mga patrol area at tauhan at malaki ang ibinaba ng antas ng krimen. Plano niyang gumawa ng mapa ng mga insidente ng mangkukulam. Kung makuha niya ang pattern, mahuhulaan at mapipigilan niya ang mga susunod na kaso. Para malutas ang misteryo ni Mijong, iniwan ni Dongjin ang kanyang trabaho at proyekto sa kasino. Samantala, si Mijong ay mag-isang nakatira sa maliit na kwarto kasama ang 2 straw doll. Sa kabutihang palad, natulungan siya ng kaibigang si Eunsil na makahanap ng trabaho bilang tagasalin. Hindi niya binigo si Eunsil at palaging naipapasa ang kanyang trabaho sa tamang oras. Payak ngunit payapa ang buhay. Samantala, nagpa siya si Dongjin na umupa ng kwarto sa gusali sa tapat ng tinutuluyan ni Mijong. Hindi niya inintindi ang ayos ng kwarto, gusto lang niya ang nasa itaas, ngunit ito ay inuupahan na. Ang kwarto na iyon ay eksaktong katapat ng kay Mijong. Nagbigay ng suhol si Dongjin sa ahente para hanapin ang umuupa at sinubukang kumbinsihin itong magpalit sila ng kwarto. Matigas ang pagtanggi ng lalaki. Hindi sumuko si Dongjin. Inupahan niya ang kwarto sa ibaba at madalas bumisita sa convenience store ng lalaki upang palugurin ito. Tinutulungan din niya ito kapag kinakailangan at binigyan pa ng regalo bilang tulong sa paglipat. Sa huli, inalok ni Dongjin na sagutin ang 3 buwang upa at gastos sa paglipat, kaya't matagumpay silang nagpalit ng kwarto. Sunod, pumasok siya sa katapat na apartment at kinumpirma ang kwarto ni Mijong gamit ang mga mailbox. Napansin ni Eunsil ang kilos niya at tinanong kung sino ang hinahanap. Nagsinungaling si Dongjin na pupunta siya sa 2 palapag. Sa kasamaang palad, ang 2 palapag ay isang bikini waxing salon. Sa ilalim ng kakaibang tingin niya, wala siyang nagawa kundi pumasok. Bumisita si Eunsil kay Mijong at nagkaroon sila ng masiglang hapunan. Masiglang ikinuwento ni Mijong ang tungkol sa isang maliit na bayan sa Austria na nabasa niya habang nagsasalin. Nangarap siyang makalakad ng malaya sa mga kalye tulad ng isang normal na tao balang araw. Samantala, nakatanggap ng tawag si Dongjin mula sa detektib. Nahanap na niya ang suspek na sumira sa kanyang kotse. Si Lee ay may-ari ng isang maliit na pabrika ng paper cup at naaprubahan ang kanyang loan. Ngunit dahil sa pagbabago ng patakaran ng bangko, hindi na niya nakuha ang loan kaya siya ay nabangkarote. Kalaunan, nalaman niyang ang loan system ay ginawa ng kumpanya ni Dongjin. Kaya pinili niya si Dongjin bilang target ng kanyang paghihiganti. Bago umalis sa istasyon, nagtanong si Dongjin kung aling departamento ang namamahala sa pagkukumpuni ng mga poste ng ilaw sa kalsada. Noong gabing inihatid niya si Mijong pauwi, napansin niya ang kumikislap na ilaw sa bungad ng eskinita. Pag-uwi ni Dongjin, inatake siya. Ang umatake ay si Lee, ang suspek na hinahabol ng pulisya. Hindi lumaban si Dongjin at pinigilan pa niya ang lalaki sa convenience store na tumawag ng pulis. Inakusahan ni Lee si Dongjin na sinira ang kanyang pabrika at iniwang walang tirahan ang kanyang mga manggagawa. Matapos siyang kumalma,
Dinala siya ni Dongjin sa isang kainan. Ipinaliwanag niya na ang trabaho niya ay magkwenta lang ng datos para sa mga programa at hindi niya inisip na maaari itong makasakit ng mga inosenteng tao. Alam ni Lee na hindi lahat ay kasalanan niya, pero tuwing naiisip niyang nahiwalay siya sa kanyang asawa at mga anak, nagkakaroon siya ng masasamang iniisip. Nagpatuloy siya dahil sa galit niya kay Dongjin. Para matulungan si Lee, nakiusap si Dongjin sa chairman na bigyan siya ng trabaho. Sa panahon ngayon, karamihan sa mga tao ay iniisip lang ang sarili nila. Pero iba si Dongjin at sinubukan pa niyang iligtas ang iba, kaya't labis itong naka-impress sa chairman. Nakakuha ng ulat si Kim. Wasak ang bahay ng isang biktima pero walang palatandaan ng sapilitang pagpasok. Ibig sabihin kakilala ng biktima ang umatake. Pinayuhan ni Kim ang babae na mag-apply ng protection order at magsuot ng smartwatch. Kung pipindutin niya ang boton kapag nasa panganib, agad na pupunta sa kanya ang nakatalagang pulis. Matapos dalhin ang biktima ng ligtas sa bahay ng kanyang mga magulang, bumalik si Kim sa istasyon at nasalubong si Dongjin. Plano sana nilang kumain ng magkasama, pero biglang nakatanggap ng agarang tawag si Kim. Dali-dali siyang pumunta sa biktima, pero huli na siya. Nawalan na ng maraming dugo ang babae at kakadala lang sa ospital. Nakaramdam ng guilt si Kim dahil hindi niya ito naprotektahan. Gabi na nang lumabas si Mi-jung at nagulat siyang ayos na ang mga ilaw sa kalsada. Gaya ng dati, pumunta siya sa eskinita para pakainin ang mga pusang gala. Mahina niyang sinabi ulit na para talaga siyang mangkukulam. Nagtago si Dongjin malapit at narinig ang kanyang mga sinabi. Lalo siyang nagpasya na basagin ang sumpa nito. Kinabukasan, bumalik si Dongjin sa kanyang bayan. Hinahanap niya ang isang matagal ng kaibigan at pinakiusapan itong tipunin ng iba pa. May mahalaga siyang gustong sabihin. Pagkatapos, nakipagkita siya sa punong bayan at kinuha ang susi ng dati nilang bahay. Iminungkahi ng punong bayan na ibenta na lang ito kung hindi na siya madalas babalik. Kamakailan, ginagawang resort ang lugar kung saan nakatira si Mi-jung kaya tumaas ang presyo ng mga ari-arian. Biglang may naisip si Dongjin at nagtanong kung may kakaibang pangyayari bang naganap kamakailan. Sabi ng punong bayan, wala nang aksidenteng nangyari mula nang umalis si Mi-jung. Ang anak ng may-ari ng labahan na nabangga ng baboy ramo ang huling insidente. Kinagabihan, nakipagkita si Dongjin sa biktima para malaman pa ang detalye. Naawa ang lalaki kay Mi-jung dahil sa pagkawala ng kanyang ama. Dinalhan niya ito ng tinapay pero nahihiya siyang magtapat. Mga 12 minuto siyang nanatili roon. Pagkalabas niya, agad siyang inatake ng baboy ramo at malubhang na sugatan. Kinagabihan, nagtipon ang mga kaibigan gaya ng napag-usapan. Binigyan ni Dongjin ang bawat isa sa kanila ng librong isinalin ni Mi-jung. Nagulat sila pero tinawag pa rin nilang mangkukulam si Mi-jung. Sinabi ni Dongjin na nakita niya kamakailan si Mi-jung. Sumpado siya at hirap mabuhay. Pinatulong niya ang mga kaibigan sa pagkalap ng datos sa mga aksidente ni Mi-jung para iligtas ang dalaga. Guro na sa high school si Daeun ngayon. Madali niyang nadala si Dongjin sa records room ng paaralan. Kinuhanan niya ng litrato ang lahat ng file ng mga biktima, inayos ang mga kailangang datos at gumawa ng chart magdamag. Nadiskubre niya na noong panahon ni Mi-jung sa paaralan, biglang tumaas ang mga aksidente at pagkamatay. Karamihan sa mga insidente ay nangyari sa paligid niya. Upang makahanap pa ng mga pahiwatig, nagpasya si Dongjin na bisitahin ang mga estudyanteng nasugatan. Ang una ay isang batang lalaki na pumutol ng lubid ni Mi-jung at nahulog sa manhole. Gusto niya si Mi-jung ngunit hindi niya ito inamin. Ang pangalawa ay isang batang lalaki na nagbigay sa kanya ng candy at naaksidente sa sasakyan. Mga 10 minuto siyang nakasama nito at gusto rin siya. Nagpatuloy si Dongjin sa pagbisita sa iba pa at natuklasan niyang lahat ng aksidente ay nangyari sa loob ng 10 metro mula kay Mi-jung. Matapos suriin ang mga datos, nakakita siya ng karaniwang pattern at bumuo ng isang hypothesis. Una, mapanganib ang makasama siya sa iisang lugar. Pangalawa, mapanganib ang makipag-usap sa kanya. Pangatlo, mapanganib ang maging kakilala siya. Pang-apat, mapanganib ang umamin ng nararamdaman sa kanya. Panglima, ang paglabag sa lahat ng batas na ito ay magreresulta sa kamatayan. Gayunpaman, ang pangunahing kondisyon sa lahat ng hypothesis na ito ay dapat may nararamdaman ka para kay Mi-jung. Kinagabihan, dumalaw si Daeun. Nagulat siya sa mga natuklasan ni Dongjin dahil sa konsensya, inamin niyang siya ang nagpakalat ng chismis tungkol sa mangkukulam dahil sa selos nang malaman niyang gusto ng crush niya si Mi-jung.
Hiniling niyang iparating ni Dongjin ang kanyang paghingi ng tawad, ngunit inisip ni Dongjin na mas mabuting siya mismo ang gumawa nito. Pagkatapos, nabanggit ni Daeun na nakapasok si Mijung sa Korea University bilang direktang junior ng senior. Iminungkahi niyang tingnan ni Dongjin ang buhay ni Mijung sa kolehiyo. Kinabukasan, nagmadali si Dongjin sa Seoul para makipagkita sa senior, pero na lamang tumigil agad si Mijung sa pag-aaral. Pagkatapos, pinuntahan niya ang ticket checker na nagkumpisal noon kay Mijung. Madalas daw niyang makita si Mijung na nanonood ng sine tuwing gabi. Nahumaling siya sa kagandahan ni Mijung kaya naglakas loob siyang magtapat. Ngunit nauwi lang siya sa pagkasaktan. Nagulat si Dongjin na hindi namatay ang lalaki. Ngunit napansin niya agad ang name tag nito at napagtanto niyang hindi kailanman nalaman ni Mijung ang tunay na pangalan ng lalaki. Pag-uwi, binago ni Dongjin ang ikatlong hypothesis. Kapag alam niya ang pangalan mo, delikado. Sinukat niya ang distansya papunta sa bahay ni Mijung mga 10 metro lang. Biglang nagloko ang tape measure at hindi na ito bumalik habang binuksan ni Mijung ang bintana. Mabilis niyang hinila pabalik ang tape gamit ang kamay. Lumabas si Mijung sa kanyang balkonahe at ninamnam ang pag-ulan ng niebe. Habang dahan-dahan siyang naglakad papunta sa gilid, may biglang ingay na narinig. Nagasgasan si Dongjin ng tape measure. Napatunayan niyang delikado nga ang mapalapit kay Mijung ng hanggang 10 metro. Para makakuha pa ng impormasyon, kinausap ni Dongjin ang nag-iisang kaibigan ni Mijung na si Eun-sil. Agad niyang nakilala si Dongjin bilang ang kakaibang lalaki mula sa apartment at inisip niyang sinusundan nito si Mijung. Mabilis na ipinakita ni Dongjin ang kanyang mga datos sa investigasyon. Sabay sabing gusto niyang tulungan si Mijung na mamuhay ng normal. Matapos basahin ang detalyadong pagsusuri nito, unti-unting bumaba ang depensa ni Eun-sil at nagsimula siyang magkwento tungkol sa nakaraan ni Mijung. Una niyang nakilala si Mijung noong recruitment ng student council. Laging nakasuot ng itim si Mijung at nananatili sa isang sulok, pero napapansin pa rin siya ng maraming lalaki. Isang araw, nagkasalubong sila ng isang senior sa hallway. Nang makita siya ng lalaki, agad itong kinabahan at kusang umatras. Akala ng girlfriend ng lalaki ay naging magkasintahan sila noon kaya galit na galit itong umalis. Maya-maya may isang lalaki na paulit-ulit na sumusunod kay Mijung at pilit siyang niyayayang manood ng sine. Kahit tinanggihan siya, hindi pa rin siya sumuko at sinubukang magtapat, pero nadulas siya sa hagdan. Muling nagkatotoo ang sumpa ng mangkukulam. Patuloy pa ring galit ang girlfriend ng senior dahil kay Mijung. Kinailangan ng senior na ipahayag sa lahat na sino mang makipag-date o magkagusto kay Mijung ay masasaktan o mamamatay. Mabilis na kumalat ang chismis tungkol sa mangkukulam sa buong universidad. Noong final exams, natapos agad ni Mijung at umalis na siya. Pinaiwan siya ng propesor sa dahilan na bibigyan siya ng gabay at isinulat sa papel, "Mahal kita." Nagulat si Mijung at tumakbo palayo. Dahil natatakot siyang may mangyaring masama sa propesor, tumawag siya agad ng ambulansya pero inakala nilang biro lang iyon. Sa sandaling iyon, pinigilan siya ni Eun-sil at inanyayahan siyang kumain, ngunit sabik nang umalis si Mijung. Napansin ni Eun-sil ang propesor na nakaupo sa tabi ng bintana, pinagmamasdan si Mijung. Pagkatapos ay nahulog siya mula sa gusali. Pinagtibay ng insidenteng ito ang mga chismis na isa raw mangkukulam si Mijung. Hindi na niya kinaya at tumigil na siya sa pag-aaral. Matagal na hinanap ni Eun-sil si Mijung at sa wakas ay natagpuan niya ito sa isang liblib na baryo na malapit ng gibain. Nakakatakot ang lugar pero panatag ang kanyang pakiramdam. Naawa si Eun-sil sa kanya at tinanong kung bakit siya tumigil sa pag-aaral. Pinutol siya ni Mijung at sinabing hindi niya kailangan ng awa. Ipinaliwanag ni Eun-sil na hindi awa iyon, kundi nag-aalala lang talaga siya para kay Mijung. Ayaw niyang istorbuhin si Mijung kaya iniwan niya ang kanyang numero ng telepono at umalis. Ilang buwan ang lumipas, tumawag si Mijung at sinabing nanakawan ang kanyang bahay. Pinagalitan siya ni Eun-sil dahil nakatira siya sa mapanganib na lugar. Sabi ni Mijung, iyon lang ang paraan para makapamuhay siyang mag-isa. Naawa si Eun-sil sa kaawa-awang dalaga at nagpasya siyang protektahan ito na parang sariling kapatid. Kinabukasan, nagrenta sila ng bahay na may bakuran. Habang nakikipagtawaran si Eun-sil sa may-ari ng bahay, ngumiti si Mijung sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon. Naging matalik silang magkaibigan. Sina Dongjin at Eun-sil ay sinusukat ang distansya sa pagitan ng propesor at ni Mijung. Noong naganap ang insidente, mga 10 metro ang layo nila sa isa't isa. Nag-usap, nagkumpisal, at alam ang pagkakakilanlan ng bawat isa. Tugma ito sa lahat ng hypothesis na kanyang itinakda.
Pagkatapos, ipinakilala ni Yunsil ang dalawang batang lalaki na nagkaroon ng insidente matapos mapalapit kay Mi-jung. Pareho silang nasa iisang lugar kasama siya at makalipas ang mga 10 minuto nagkaroon ng aksidente. Kinumpirma ni Dongjin na tama ang kanyang mga batas. Upang maiwasan ang pagkakamali sa alaala ng mga nasaktang bata, nagpasya siyang subukan mismo ang mga batas na ito. Batay sa kanyang obserbasyon, kadalasang gumagawa ng translation work si Mi-jung tuwing hapon. Kapag nagpapahinga siya, umiinom siya ng kape o kumakain ng instant noodles sa balkonahe. Nagtrabaho siya hanggang alas 2, tapos ay lumalabas para magpakain ng mga pusang gala. Minsan sa isang buwan, sumasakay siya ng bus hanggang dulo at pabalik. Iyon ang biyahe niya. Tuwing Martes, pinapadalhan siya ng mga grocery. Pagkatapos, nagtrabaho ng part-time si Dongjin sa supermarket na ito. Bumili rin siya ng gamit mula sa tindahan ng motorsiklo. Noong Martes, pumunta si Dongjin sa bahay ni Mi-jung puno ng pananabik. Pinindot niya ang doorbell at nagsimula ng timer. Nang buksan ni Mi-jung ang pinto, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Para mapatagal ang oras, inihatid niya ang mga kahon sa pintuan, binilang ang mga laman isa-isa at pinapirma siya sa resibo. Matagal nang hindi nakikipag-usap si Mi-jung sa mga hindi niya kilala. Habang paalis si Dongjin, hindi napigilan ni Mi-jung na magpasalamat sa kanya. Sa ibaba, tiningnan niya ang timer. Wala pang 10 minuto ang lumipas at walang nangyari. Sa mga sumunod na araw, palihim niyang binisita ang bahay niya. Palagi siyang umaalis bago lumagpas ng 10 minuto at walang nangyaring masama. Hanggang isang araw, nagpasya siyang manatili ng lampas 10 minuto. Habang bumababa siya ng hagdan, nadulas siya sa isang baitang at na-twist ang kanyang bukong-bukong. Pag-uwi niya, inayos niya ang unang hypothesis. Mapanganib ang manatili sa loob ng 10 metrong radius niya ng mahigit 10 minuto. Naging regular na delivery man ni Dongjin tuwing Martes. Unti-unting nagsimulang makipag-usap sa kanya si Mi-jung. Sa pag-checkout, gusto niyang magbayad gamit ang card pero hindi dala ni Dongjin ang card reader. Pumasok siya sa loob para kumuha ng cash. Malapit nang umabot sa 10 minuto, kinabahan si Dongjin. Sa kabutihang palad, nakabayad si Mi-jung sa tamang oras. Nagmadali siyang bumaba ng hagdan at muntik nang mabangga ng motorsiklo. Pagkatapos, lumuwag ang karatula ng apartment at bumagsak ito sa kanya, kaya nasugatan ang kanyang pulso. Inisip niyang may limitasyon ang pakikipag-usap. Isang Martes, kumuha ng inumin si Mi-jung pero ibang delivery man ang nakita niya. Nadismaya siya, kaya siya na lang ang nagbuhat ng kahon at nag-check ng mga items mag-isa. Para protektahan ang sarili, bumili si Dongjin ng mas matibay na armor at helmet. Nakakumpletong gamit, bumalik siya kay Mi-jung. Nang makita siyang muli, ngumiti si Mi-jung at masayang nag-check ng mga items kasama siya. Maingat na binilang ni Dongjin ang palitan ng salita habang nag-uusap sila. Bago siya umalis, 9 na beses na silang nag-usap. Napansin ni Mi-jung ang kanyang pulsuhan at tinanong kung nasugatan siya pagkatapos pumunta rito. Nagsinungaling si Dongjin, sinabing nasugatan siya habang nag-eehersisyo. Nang makita niya ang magaan na mukha nito, nakalimutan niya kung ilang beses na silang nagpalitan ng salita. May isa pang insidente na nangyari. Nadulas ang kanyang motorsiklo at siya ay nahulog. Sa pagkakataong ito, nakumpirma niyang delikado ang makipag-usap ng lampas sa 10 palitan. Bumisita si Yunsil sa kanya sa ospital at binalaan siyang tumigil na. Kung malalaman ni Mi-jung ang kanyang pangalan, maaaring mapahamak ang kanyang buhay. Ngunit si Dongjin lang ang nakakaalam na gusto niya ito ng sapat para isugal ang lahat. Isang buwan ang lumipas, gumaling na ang kanyang mga sugat. Ngayon ang araw ng biyahe ni Mi-jung sa bus. Sinundan niya ito mula sa malayo, sumakay sa parehong bus at umupo sa pinakahuling hanay, mga 11 metro ang layo mula sa kanya. Nag-enjoy si Dongjin sa biyahe, umaasang magka-traffic para tumagal pa ang sandali. Sa pauwi, ibinigay ni Mi-jung ang kanyang upuan sa isang matandang babae. Lumapit ang distansya nila sa 5 metro. Mas malala pa, naipit ang bus sa isang tulay dahil sa matinding trapiko. Balisa si Dongjin habang tinitingnan ang timer. Biglang kumidlat ng kakaiba sa langit. May isang truck malapit na may kargang matutulis na bakal na tubo. Nang maunawaan niya ang panganib, tumalon siya palabas ng bintana. Sa sandaling iyon, binuksan ni Mi-jung ang kanyang bintana at tinawag ang kanyang pangalan. Ngayon, mahigit 10 minuto na siyang nasa loob ng 10 metrong radius mula kay Mi-jung at alam na rin nito ang kanyang pangalan. Naalala ni Dongjin na wala pang naiulat na kidlat na tumama sa iloghan tuwing taglamig. Tumingin siya kay Mi-jung, ngumiti, at pagkatapos ay tumalon. Noong high school, madalas na napapatingin si Dongjin kay Mi-jung nang hindi sinasadya. Kalaunan,
Napansin na rin siya ni Mi Jong at nalaman ang kanyang pangalan mula sa tag ng kanyang uniforme. Pagkatapos ng graduation, alam niyang hinanap siya nito at kalaunan ay nakita niya ang litrato nito sa alumni book. Gayunpaman, nang muli niya itong makita ay noong tumalon ito mula sa tulay. Sa kabutihang palad, dumating ang ambulansya sa tamang oras at dinala siya sa ospital. Inakala ni Mi Jong na ginawa niya iyon dahil sa kanya. Balisan niyang hinanap ang balita at nakahinga siya ng maluwag nang makita niyang ligtas na ito sa panganib. Samantala, nagmamadaling pumunta si Eun-sil sa ospital at galit na sinabi sa kanya na tigilan na niya iyon. Gayunpaman, humingi pa rin ng pabor si Dongjin sa kanya. Kailangan niyang kumpirmahin ang isang variable. Ano ang mangyayari kung magmahal si Mi Jong ng iba? Kinabukasan, isinama ni Eun-sil si Mi Jong sa isang biyahe. Tinawagan niya si Dongjin at inilagay ang telepono sa gilid. Pagkatapos ay tinanong niya si Mi Jong kung nagustuhan na ba niya ang isang tao. Nag-isip sandali si Mi Jong at naalala ang kanyang unang pag-ibig. Ito ay ang nakatatandang miyembro ng simbahan. Isa siyang mas matandang lalaki na kilalanan niya mula pagkabata. Pumupunta siya sa simbahan tuwing linggo para lang makita siya. Isang araw nakita niya itong bumibili ng gamot sa epilepsy sa botika. Natakot siyang mabunyag ang kanyang sikreto kaya iniiwasan na siya nito. Nang magtapos ang nakatatanda, ibinigay niya kay Mi Jong ang kanyang mga notes sa pag-aaral ngunit natuklaw siya ng putakti. Dahil nag-aalala, bumili siya ng gamot sa epilepsy ngunit hindi niya nagawang ibigay ito sa kanya. Pagkalipas ng ilang taon, nang pumasok si Mi Jong sa Korea University, binati siya ng nakatatanda pero di na niya maalala ang mga notes. Doon ay tuluyan na siyang bumitaw sa nararamdaman. Habang nag-uusap, napansin ni Dongjin na pasok ang nakatatanda sa lahat ng kondisyon pero hindi naman ito nanganganib. Agad siyang umuwi at hinanap ang mga notes sa pag-aaral na itinapon ni Mi Jong. Kinabukasan muling nakatagpo ni Dongjin ang nakatatanda at tinanong kung bakit siya nagsinungaling. Inamin ng nakatatanda na nawalan siya ng malay dahil sa atake ng epilepsy noong taon na iyon. Nagpapasalamat siya kay Mi Jong dahil nagsinungaling ito para sa kanya ngunit hindi niya kailanman hiniling na gawin yon. Galit na galit si Dongjin. Hindi lamang isinakripisyo ng nakatatanda si Mi Jong upang maitago ang kanyang kahihiyan, kundi nagpakalat pa siya ng chismis na isa siyang mangkukulam. Inilabas ni Dongjin ang mga notes sa pag-aaral. Sa huling pahina ay naroon ang pag-amin ng nakatatanda kay Mi Jong. Nilabag niya ang lahat ng batas, ngunit namuhay pa rin siya ng maayos. Ngunit naging ganito kagulo si Dongjin dahil lang sa kagustuhang makapagpalitan ng kahit isang salita sa kanya. Pag-uwi niya, malungkot niyang isinulat ang stalker sa pader at ipinako ang sarili niyang larawan. Ngayon naunawaan niyang ang tanging nagbabago ay ang puso ni Mi Jong. Tanging ang lalaking minahal niya ang makakatakas sa sumpa. Nagpasya si Dongjin na ipusta ang lahat sa huling variable na ito at paibigin siya kay Mi Jong. Sa mga sumunod na araw, nag-ehersisyo ng todo si Dongjin. Nang handa na ang lahat, nag-text siya kina Eun-sil at Kim, iniwan ang kanyang telepono at nagtungo sa bahay ni Mi Jong. Pinindot niya ang doorbell, nagkunwaring delivery guy para malinlang siya at mapabukas ang pinto. Ikinuwento ni Dongjin sa kanya ang mga pagsisikap na ginawa niya kamakailan. Pinutol siya ni Mi Jong at binalaan siyang huwag magsalita ng kahit ano. Tiniyak ni Dongjin sa kanya na hindi niya kasalanan. Matagal na niyang gustong sabihin ito sa kanya ng personal. Pagkatapos inilapag niya ang mga regalo mula sa kanilang bayan sa sahig at hinayaan siyang gawin ang anumang gusto niya. Sa pagkakataong ito, nilabag ni Dongjin ang patakaran at nagsalita ng mahigit 10 palitan. Naglakad siya sa kalsada, hinihila ang kanyang maleta at maingat na iniiwasan ang anumang aksidente. Biglang may isang truck na mabilis na dumiretso papunta sa kanya. Binuksan ni Mi Jong ang regalo at nakita niyang may USB drive sa loob. Bumalik si Dongjin sa kanilang bayan at kinunan ng litrato ang dati niyang bahay. Lahat ay mukhang katulad ng pagkakaalala niya. May laman ding video sa USB kung saan humihingi ng tawad si Daeun. Inamin niya na bilang isang batang selosa, siya ang nagpakalat ng chismis na mangkukulam si Mi Jong dahilan upang siya ay ma-isolate at mapilitang umalis sa kanilang bahay. Matagal nang hinintay ni Mi Jong ang paghingi ng tawad na ito. Ngayon maaari na niya itong pakawalan. Samantala may nakuha ng lead ang mga pulis tungkol sa wanted na kriminal. Naramdaman ng lalaki ang panganib kaya sinubukan niyang tumakas. Isang pulis ang nasaksak sa binti ng bubog habang sinusubukang pigilan siya. Sa kabutihang palad dumating si Kim sa tamang oras. Kinutya ng mamamatay tao ang biktima, sinabing baka nilandi raw nito ang pulis ngunit mas lalo pa siyang binugbog. Sa huli, nasuspinde si Kim dahil sa labis na paggamit ng dahas. Pumunta siya sa ospital at sinabi sa ina ng biktima na nahuli na ang kriminal.
2 linggo ang lumipas, nakipagkita ang isang opisyal kay Kim upang pag-usapan ang kanyang paglilipat. Palihim siyang nag-abot ng inumin kay Kim, mahiyain na ipinahihiwatig na gusto niya ito. Dahil hindi makontak si Dongjin, pumunta si Eun-sil sa istasyon ng pulis upang humingi ng tulong kay Kim. Ang huling pakikipag-ugnayan ni Kim kay Dongjin ay noong gabing inaresto niya ang kriminal. Nang tumawag siya pabalik, walang sumagot. Doon lang niya napagtanto na nawawala si Dongjin nang mabanggit ito ni Eun-sil. Sinubaybayan ni Kim ang dating amo ni Dongjin at nalaman kung saan ito nakatira. Pagkatapos, pinuntahan niya ang ahente, ang lalaki sa convenience store, ang may-ari ng supermarket, at ang chairman upang mangalap ng impormasyon tungkol kay Dongjin. Pagbalik sa apartment, napansin ni Kim ang isang pahiwatig sa bookshelf. Lahat ng libro ay isinalin ni Mi-jung. Sa kanyang resume, mayroong isang travel documentary na ginawa ni Eun-sil. Dahil sa pag-uusisa, tinanong ni Kim kung paano nakilala ni Eun-sil si Dongjin, ngunit tinanong siya nito kung naniniwala ba siyang may mga mangkukulam sa mundo. Biglang napagtanto ni Kim na ang mensahe ni Dongjin ay nangangahulugang pumunta siya kay Mi-jung. Nagmadali silang pumunta sa bahay ni Dongjin at sinuri ang kanyang computer para sa mga pahiwatig. Binuksan ni Kim ang isang website na nangangailangan ng username at password. Tiningnan niya ang sulat sa salamin at inilagay ito bilang username. Naalala niya na palaging pinag-aaralan ni Dongjin ang tungkol sa mga mangkukulam noong kolehiyo at nagsulat ng ulat tungkol dito. Sinubukan niyang ilagay ang student ID ni Dongjin bilang password at gumana ito. Ang mga dokumentong nasa loob ay naglalaman ng mga resulta ng kamakailang pagsubok ni Dongjin na nagbuwis ng buhay. Sa loob ng aparador, may 3 piraso ng sirang baluti. Hating gabi na nang tumunog ang alarm ng telepono ni Dongjin. Oras na iyon ni Mi-jung na karaniwang pagpapakain sa mga pusang gala. Sinundan siya ni Kim mag-isa. Matapos sukatin ang ligtas na distansya, nag-set siya ng timer at kinausap siya. Matapos ang 10 palitan, giit ni Kim na mas alam niya ang kwento ng kamatayan kaysa sa kahit sino. Kasabay nito, natagpuan ni Eun-sil ang mga dokumentong pinamagatang Kim Jong-hyuk Incident Report Data. Isa sa mga iyon ay tungkol sa isang kamakailang biktima. Si Kim, tulad ni Mi-jung, ay isinumpa rin. Ang sinumang babaeng lumapit sa kanya ay nasasaktan o namamatay. Lumitaw si Eun-sil sa kabila ng kalsada, tinatawag ang pangalan ni Kim. Naging interesado siya sa kaawa-awang lalaking ito. Sa oras na ito, nanatili silang 10 metro ang pagitan. Kinabukasan, nasugatan ang babaeng pulis dahil sa isang aksidente. Mukhang patuloy na sinasaktan ng sumpa ni Kim ang mga tao sa paligid niya. Narinig ni Mi-jung ang doorbell at sabik na bumaba, ngunit si Kim pala iyon. Dinala niya ang unang ulat ni Dongjin mula 10 taon na ang nakalipas na nagkakaila sa pag-iral ng mangkukulam. Hindi ka isang mangkukulam, iyon ang laging gustong sabihin ni Dongjin kay Mi-jung. Sa unang pagkakataon, binisita ni Mi-jung ang bahay ni Dongjin. Mula sa kanyang bintana, kitang-kita niya ang sarili niyang bahay. Umupo siya sa harap ng computer niya at tiningnan ang mga dokumento nito. Sinabi ni Kim sa kanya na hindi kailanman inintindi ni Dongjin kung siya ay isang mangkukulam. Ilang taon siyang nagsaliksik para lang makahanap ng paraan para mahalin siya. Pati ang sarili niya, ginawa niyang huling variable. Marahil si Mi-jung lang ang nakakaalam kung nasaan si Dongjin. Kinabukasan, pumunta si Eun-sil sa istasyon ng pulis, sinabing nawawala na rin si Mi-jung. Hindi na nagulat si Kim. Habang pinapanood niya itong magsalita ng walang tigil, napansin niyang interesado ito sa kanya, kaya't pinanatili niya ang ligtas na distansya. Mula pagkabata, laging may mga kakaibang nangyayari sa paligid niya. Para maiwasan ang kanyang sumpa, pinili niyang mamuhay mag-isa hanggang sa dumating si Dongjin. Mula pa noong simula, alam na ni Dongjin na isinumpa rin si Kim, kaya patuloy siyang lumalapit kay Kim. Sinubukan niyang iligtas hindi lang si Mi-jung kundi pati si Kim. Nalaman niyang pareho sa kanila ang sakop ng 5 batas. Kaya ang huling payo niya kay Kim ay kailangan niyang magmahal. Ngayon, kailangan lang ni Kim ng kaunting oras para maglakas loob na gawin ang unang hakbang. Dumating si Mi-jung sa Austria upang makita ang lugar na matagal na niyang pinapangarap. Si Dongjin, na siyang pinakakilala siya, ay matagal nang naghihintay sa kanya. Habang iniimbestigahan ang pagkawala nito, matagal nang nahanap ni Kim ang mga talaan ng pag-alis niya. Mahigit 10 minuto nang magkasama ang dalawa. Gayunpaman, matatag pa ring sinabi ni Dongjin ang matagal na niyang gustong sabihin, "Mahal kita." Biglang nagdilim ang langit at kumulog ng malakas. Tumayo siya at umalis, handang kumpirmahin ang huling variable. Pinatigil siya ni Mi-jung at sinabi nitong iniisip niya ito habang naglalakbay, nag-aalala sa kanyang kaligtasan.
Inaral niya ang mga datos nito at may natuklasan siyang hindi alam ng lalaki. Ang mga taong nagkakagusto sa kanya ay nagkakaroon ng masamang nangyayari kapag sila ay lumalayo, ngunit kapag kasama siya, walang nangyayari sa kanila. Nakiusap siya kay Dongjin na manatili sa kanyang tabi at sa huli ay sinabi rin, "Mahal din kita." Biglang luminaw ang langit at mahigpit silang nagyakapan. Ang tunay na puso ng mangkukulam ang tanging paraan upang mabasag ang sumpa. Patuloy pa ring naglalakad sina Kim at Yunsil na may 10 metrong pagitan. Lumapit siya at umurong naman ang lalaki. Natakot siya na baka hindi umubra sa kanya ang mga batas na natuklasan ni Dongjin, ngunit hindi natakot si Yunsil. Pagkatapos magtapat, sumakay siya ng bus. Saktong noon, nagpadala ng mensahe si Dongjin kay Kim. Huling batas, huwag kailanman lalayo sa kanyang tabi. Agad na tinawagan ni Kim si Yunsil at tumakbo siya ng mabilis para habulin ang bus. Walang nakakaalam kung ito nga ba talaga ang huling batas, ngunit hanggat nagmamahalan ang dalawang tao, palagi silang makakahanap ng paraan dahil ang pag-ibig ay laging nagwawagi. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.